God bless you po sa beloved ordained preacher, Idel de Torres. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin upang tayo po ay lubos samahan po at pagpalain po ng ating dakilang Diyos at ipanalangin din po niyo iyong abang lingkod upang tayo po ay langisan ng atin pong mapagpalang Diyos. Tayo po magkaisang manalangin. Mapagpalang Diyos amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis at banal na pangalan mo po yung nakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Diyos na mapagpalat mahabagin. Hallelujah. So nadalangin po naman na pastor, Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end time prophet. Amang banal, minsan ang kami po ay taos pusong nagpapasalamat, nagluluwalhati, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa matagumpay na nagawain sa araw na ito. Amin po midweek holy worship service, higit sa lahat sa paglangis mo po at pagkilos sa aming kalagitnaan. At narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng balagawain. Ngunit bago po ang lahat, aming mahabaging Diyos, kami iyong patawarin sa amin po mga pagkukulang, pagkakamali, kung saan mo kami nang sumpungan sa kahinaan, kasalanan. Patawarin mo kami at minsan ang panghinihiling po namin ang iyong pong pagsama at paglangis sa iyo pong banal at makapangyarihang salita. Sa ganang sa akin, wala po akong kakayanan sa bagay na ito. Langis mo po ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat makikinig ng iyong salita sa aming mga ginigilo, minaman ng kapatid, mga bisita, sa lahat ng live webcast viewer. Kayo po ang lubos magpaunawa. Tulungan mo po kung maipahayag ang iyong salita, lakip ang kapangyarihan, pag-ibig, himala, pananampalataya nagbubuhat sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa dakila at makapangyarang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Evil spirit hindrances cast out right now. Victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong mas malakas na palakpak pagupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At minsan na pa, maminamahal ang first and foremost, we give the highest praise, honor, glory, worship, thanksgiving, and majesty unto our loving God. In the name of our Lord Jesus, our Savior and Lord, and we give double honor and respect and love to our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. And we always cherish and treasure the blessed teaching and life of our beloved Pastor Lina Coman Almeida at sa lahat po ng dearly beloved Almeida children, grandchildren, great-grandchildren, isang pinagpalang hapon na po. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, sa ating beloved ordained preacher, beloved co-worker, at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa lugar pong ito ng JMCM Rosario, Batangas, isang pinagpalang hapon po, at sa lahat po ng live webcast viewer, isang pinagpalang araw po. At tayo po ay nasa pagtatalakay, hallelujah, sa pagbubuli-buli po ng marilag, makapagsalita ng Diyos. At tayo po ay magbukas po ng atin pong Biblia. Atin pong pag-aralan, mga minamahal, the righteousness of God is our shield. Ang katuwiran ng Diyos ang ating kalasag. Dito po mga minamahal sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi po ng Biblia, mga minamahal, dito po tayo sa aklat po ng ikalawang Kronika, Kapitulo 7, ang talata po 14. Kung aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ayaw mo ba kumbaba at dumadalangin at hahanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagaling ko ang kanilang lupain. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Atin pong pinag-aralan po ang talatang ito, mga minamal, ang araling ito, ang katwiran ng Diyos ang ating kalasag. Hindi po biro, maminamahal, yung posibilidad na atin pong kaharapin po sa taong ito, maminamahal. Lately lang, mga minamahal, sa mga balita. Nakapanood po tayo, mga minamahal, nakapanood po ang balingkod, yung pahayag po ng isang general po ng NATO, mga minamahal, pinaghahandaan ka ng mga nasa kapang mamamayan
kumbaga po ay within 36 hours, mga minamahal, kailangan meron kang tubig, meron kang lighter o yung emergency, mga minamahal, dahil hindi po pinahayag na hindi natin alam ang araw ng bukas kung may kapayapaan at binanggit po na posible pong lumusob, mga minamahal, ang Russia, ang North Korea, ang China, mga minamahal. At gayon din naman, at nagpahayag talaga po si President Vladimir Putin, mga minamahal, kung ang Amerika ay gagamit ng pinaka-top na gamit nila, sila ay gagamit din po. Ay, ang pinag-uusapan, mga minamahal, sabi nga yung mga supersonic, yung pong nuclear weapon, mga minamahal, amen, naroon po, mga minamahal, na hindi natin alam ang mangyayari sa taong ito, maging yung pambubuli po ng China sa West Philippine Sea. Ano po, naroon na yung nagawa sila ng artificial islands, mga minamahal, doon sa satellite, yung mga barko, mga minamahal, o submarine, dadaong po doon sa artificial island, mga minamahal, nawawala. Kumbaga, doon pala sa ako noon, mayroong silang may shield po, mga minamahal, na pinakataguan po na kailan pong mga sandata. At kumbaga po, mga minamahal, na biblical po, sinabi mismo ng ating mahal na Panginoon, Matthew chapter 24, bago pumarito ang mahal na Panginoon, yung second coming at katapusan ng salibutan, meron pong binanggit po doon lahat, mga minamahal, kompleto, digmaan, alingaw ng digmaan, mga lindol, January 1, mga minamahal, balita sa Japan, 7.4 na lindol, daan ang namatay, sa pagkalindol, nasunog, may manasunog na lugar. Naroon po na talagang delikado, mga minamahal, yung pong ang huling panahong ito na hindi natin alam. Pero tandaan natin, yung pong katuwiran ng Diyos, yan po yung ating pong kalasag. Na binanggit po sa Biblia po, if my people which are called by my name shall humble themselves, una po, magpakumbaba and pray, manalangin, and seek my face, hanapin ang aking muka, and turn from their wicked ways, talikuran ang masamang lakad, ang sabi ng Biblia, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. May 5 bagay na binanggit, mga minamahal, kung yung tao, yung lingkod ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Sino po yun? Yung pong tayo na tunay na lingkod ng Diyos na bautismuhan sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, una pong binanggit kung tayo po ay magpapakumbaba. Amen? Gano'ng kalaga nung pagpapakumbaba, mga minamahal? Yung pong pinakamalalim na kahulugan na number 1 example po, ang ating pong dakilang Diyos. Nabangamat sa Diyos, mga minamahal, righteous God, siya po ay nagkatawang tao. Sabi nga po sa Philippians chapter 2, verse 6, mga minamahal, nagpakumbaba siya, bangamat siya po ay nasaan yung Diyos, nagkatawang tao, nagpakumbaba hanggang doon sa krus ng Kalbaryo po, mga minamahal, nag-anyong alipin, nag-anyong tao, nagpakumbaba. Ibig sabihin po, yung pong pagpakumbaba, hindi lang sinasabi natin na tayo ay nagkasala, bagkus anumang kalagayan natin, amen, kahit tulad po nung nanalangin na Pariseo at ito pong maniningil ng buwis, amen, yung Pariseo na iniisip na siya sakdal na, matuwid na, ay hindi siya kinilugdan ng ating dakilang Diyos. Yung pong makasalanan na maniningil ng buwis, mga minamahal, na siya ay inamin niyang siya'y makasalanan, siya po ay nagpakumbaba, siya po ay pinagpala po ng ating dakilang Diyos. Ganun kalaga yung pong pagpakumbaba, mga minamahal, sapagkat biblical po, mga minamahal. Sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 6 na siya po ilalang mapagbiyaya sa mapagpakumbaba. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsa sa mga palalo, dapat siya po ay mapagbiyaya sa mapagpakumbaba, mga minamahal. Ibig sabihin po, napahalaga na tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi po natin iisipin na mataas ang aking pinag-aralan, yung naabot, mga minamahal, ikaw ay mayaman o sino man, kapag kaharap natin ang Diyos, mga minamahal, ay dapat tayong magpakumbaba. Higit sa lahat, sabi ng Bible Pastor, yung tatlong bagay, mga minamahal, na para tayo pagpalain. Una po, pagpakumbaba. Ikalawa, pagpapasakop. Amen. Ikatlo, pagsunod sa utos po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Una pong binanggit, mga minamahal, yung pong pagpapakumbaba. Mga minamahal, hindi natin titignan sino ba yung mga nangangaral na yan. Mas matalino ako, mas marami akong alam. Hindi po ganun, mga minamahal. Bagkos yung pagpakumbaba, mga minamahal, humility,
hindi ka man nagkasala, amen, ay patuloy tayong magpapakumbaba sa harapan ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Lalo higit, kung tayo po ay nagkukulang, mga minamahal, nagkakasala, marapat lang tayong magpakumbaba. Ikalawa po ay dumalangin. Yan po yung sinasabi sa Biblia na mahalaga po yung panalangin. Ano man ang mangyari po sa daigdig na ito, yung pong panalangin, ang sabi nga ito po yung strongest wireless connection. Hindi ang dito, hindi ang smart, hindi po ang globe, kundi yung panalangin, mga minamahal. Gano'n pa tayo kalapit sa Diyos kapag ikay madalas manalangin sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang panalangin mo, mga minamahal, ang panalangin natin, ito po ay pakipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga po nung nagpatotoo yung dating agent po ni Satan, mga minamahal, si Emmanuel Amos, yung pong mga Kristiyanong punong-punong pagpupuri, punong-puno ng panalangin, mga minamahal, ang kita nila sa mga Kristiyano, nakabalot po, mga minamahal, sa ball of fire. Mga minamahal, hindi sila makalapit, hindi sila makagawa ng aksyon sa mga mainit pong Kristiyano na punong-puno, mga minamahal, ng panalangin. Ano po ang sabi sa Biblia po, mga minamahal, sa Philippians chapter 4 verse 6, na sabi po, mga minamahal, huwag kayong mga balisa sa anong bagay, bagkos sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay inyong ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Ano ba yung panalangin, mga minamahal, na mahalaga na tinutukoy sa Biblia? May tatlong bahagi ang kahulugan ng panalangin. Una po, phrase. Ikalawa, thanksgiving. Invitation. Isang masiglang palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung panalangin mo, samahan mo po, mga minamahal, ng pagpupuri, pag-aayuno, mga minamahal, pasalamat sa Diyos, sa kabila na nasa pagsubok ka, mga minamahal, kahit tulad po ng Israelita, ng time na ito, na binanggit ito, na kung mababasa natin sa 13, kung sarhan ng Diyos ang langit, na dapat magkaroon ng ulan, o utusan ng balang, nalamunin ang lupain, o kung ako'y magsugos ng salot sa gitna ng aking bayan, may sinasabi, mga minamahal, na upang tayo pagpalain ng Diyos, na ang sabi, papagalingin niya ang lupain natin. Ano po, papagalingin. Kumbaga, ano ba nasa lupain? Pamilya mo, tahanan mo, trabaho mo, lahat. Mga minamahal, naroon po yung blessing na ibibigay po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon, na magpakumbaba, manalangin, at hanapin ang aking muka. Seek my face, sabi po ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, ang kahulugan po nito, mga minamahal, hanapin natin ang kanya pong kalooban. Sapagkat sabi ng Biblia, napahamak ang bayan dahil sa kakulungan ng kaalaman sa salita ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano ba yung hanapin natin? Yung kalooban ng Diyos. Amen? Yung bang kung paano po malulugod ang Diyos, kung paano po, mga minamahal, magiging masaya ang atin pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po na hanapin natin ang kanyang kalooban. Kaya tulad po ng isang kapatiran, mga minamahal, ito po isang paalala na ilang dekada na po siya naglilingkod, dumating siya sa trials, nagpa-counsel po siya. Bakit dumating siya sa pagsubok? Tinanong kung siya nagkulang kung sa pagbibigay. Ano yung term, ano po yung kanya pong pagkasagawa ng pagbibigay. Ang sabi niya, nagbigay ako 20 pesos. Pag siya tumanggap, mga minamahal, ng 100 piso, 20 pesos. Kapag siya tumanggap po ng 500 pesos, 20 pesos. Kapag siya tumanggap ng 1,000, 20 pesos. Mali pala po, mga minamahal, ang kanya pong pagkaunawa, mga minamahal. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Ang pinapangalan, mga minamahal, ng malapastor, sa pulpito ito, 20%. Ika-20 bahagi po, maminamal kung sa 100, tama, 20 pesos, amen. Kapag 1,000, 200 piso, ay kapag 10,000, 2,000 piso. Pag 1 milyon, amen. Sabi, Panginoon, bakit ka hindi ako pinagpapala ng milyon? Baka hindi natin alam. Baka pag pinagpala ka ng milyon ay 20 pesos pa rin dahil yun ang ating pagkaunawa. Pero sabi nga, ano ba ang 20% po ng 1 milyon? 200K. Isang bisiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong pagsunod, mga minamahal, dyan po tayo, pagpapalain po ng ating dakilang Diyos. Dahil, ang sabi nga ng malapastor, yung po mga patotoo po natin, mga minamahal, pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa mga trebling mga aksidente, mga minamahal, iningatan tayo ng ating dakilang Diyos. Ang malapastor nagagalak, mga minamahal, na talagang yan po ay karaniwang na nangyayari, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos, sa sumusunod sa katuwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat isang malaking katanungan, mga minamahal, kapag ang Kristiyano po ay napahamak. Dumating sa hindi iningatan, mga minamahal, sa mga aksidente. Kaya tulad, mga minamahal, ng dalawang kapatiran, nakamotor sila, yung nakaangkas, mga minamahal, binaril po sila, yung bala tumama sa pantalon, lampas dun sa isang kapatiran, tumagos dun sa isang kapatiran, tumalab dun po, mga minamahal, sa katawan, mga minamahal.
ay nung magkaalaman mga minamahal sa pagbibigay ay hindi pa po sumusunod. Yung isa na iningatan ng ating mahal na Panginoon ay sumusunod sa kalooban ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hanapin ang kanyang mukha sapagkat maraming Kristiyano, aminin natin hindi maminamahal kapag sa bahay sambahan talagang naroon po yung kabanalan. Pero tanongin natin mga minamahal doon sa tahanan, sa trabaho kung sila po ay nasa kabanalan. Mahalaga po, hanapin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung kapatiran po natin sa lugar po ng Santa Elena ay bagamat hindi siya choir member o ordinary Christian, pero bilang brother, mga minamahal, lagi siya nakapantalon. Ay sa bundok yung kaya pong trabaho, mga minamahal, linang, gubat. Isang araw, mga minamahal sa paglalakad, naramdaman niya yung kanya pong pantalon mabigat. Ng kanyang lingunin mga minamahal, ng kanyang tingnan, nakabitin ang isang ahas mga minamahal. Doon nakabitin sa kanyang pantalon. Kaya siya nagpasalamat mga minamahal, yung palang kabanalan, hindi lang ito, sabi nga, nakakalugod sa ating malapinon, naroon yung proteksyong ibibigay po ng atin pong dakilang Diyos. Sapagkat sabi po sa aklat ng Salmo, ako'y lalakad sa aking tahanan ng sakdal. Sakdal ako lalakad sa loob ng aking tahanan, sabi po sa Biblia. Ibig po, sa tahanan ka man, wala mang nakikitang tao, mga minamahal, ay napakalaga talaga yung pong tinatawag na kabanalan. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, sundin niyo ang kapayapaan at ang pagpapakabanal. Kung wala nito, sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Isang basiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga minamahal, at talikuran ang kalanang masamang lakad. Talikuran ang masamang lakad. Kapag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, mga minamahal, ay ito isang pader na hadlang po sa ating mga panalangin. Sapagkat ang sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 na ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi upang hindi makapagligtas, hindi humina ang kanyang pandinig upang hindi makinig. Ang sabi doon mga minamahal, kundi dahil sa ang inyong kasalanan, nakapaghiwalay, ang inyong kasalanan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasamaan ang siyang nagpakubli sa aking mukha upang huwag makinig. Ay ang sabi ng Biblia, walang makapaghiwalay sa atin. Roma chapter 8, verse 35, verse 30, hanggang 39, mga minamahal. Kahit ang kahirapan, kahit ang gutom, mga minamahal, kahit ang kabaharan, kahit po ang pag-uusig, anumang ibang nilalang, bagay na kasalukuyan, o bagay na darating, anumang kapangyarihan, o ibang mga anghel, hindi makapaghiwalay. Isa lang, mga minamahal, mag-ingat tayo. Sabi po sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, yung kasalanan ang posibleng makapaghiwalay po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi po doon sa Biblia po, sa bagong tipan, nung nakita ng mahal na Panginoon, yung isang may karamdaman ng kanyang pinagaling, nakita sa templo, sabi, pinagaling ka na, huwag ka nang magkasala, baka lalo pang masama ang mangyari sa iyo. Kaya yamang tayo po ay pinatawad ng Diyos, mga minamahal, ay huwag na po tayong mamumuhay po sa kasalanan, bagkus tatalikuran po natin ang ating pong masamang lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Alam ba yung malaking blessing mga minamahal sa ating buhay? Hindi yung nagkaroon ka ng mansyon, hindi nagkaroon ka ng magandang tahanan, mga minamahal. Amen? Ang pinakamalaking blessing, ikaw ay napatawad ng Diyos. Na dating kandidato sa impyerno, taga-impyerno mga minamahal, ngunit sa ating pagpakumbaba, panalangin, pagsamba mga minamahal, sa atin pong pagtalikod sa ating kasalanan, ay dinidig ng Diyos yung ating panalangin at pinatawad ang ating kasalanan. At ang sabi ng Biblia, papagalingin ko ang kanilang lupain. Naroon po yung blessing, yung pong proteksyon, yung salvation mga minamahal. Kung ikay may karamdaman, ang Diyos po ang nangako na ikaw po ay papagalingin. Sapagkat sa ating panahon, hindi lang po malalakas na lindol, hindi lang mga kalamidad, hindi lang ang gera ang ating kinakaharap, mga minamahal. Ano pa po? Mga salot, mga minamahal. Ayun nga pong salot na walking pneumonia, mga minamahal, 1944 pang naging pandemic. Hanggang ngayon po ay kung tawagin nga po endemic na po, mga minamahal. Pero ang sabi po nila, mas malala dahil yung antibiotic na mga gamot ay hindi na po kaya. Pinag-aaralan na natatakot, bakit hindi kaya mga minamahal. Ibig sabihin, naroon po yung mga salot, mga minamahal, na tala sa Biblia, pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung dumating ang mga bagay na ito, simple lang po, mga minamahal, tayo magpapakumaba, dadalangin, hanapin natin ang kanyang mukha, ang kanyang kalooban, talikuran natin ang ating masamang lakad. Sabi ng Biblia, didinggin ng Diyos ang ating panalangin, ipapatawad
ang ating mga kasalanan at papagalingin ang ating pong lupain. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ikalawang talata, mga minamahal, sa Isaiah chapter 54, verse 17, na ito po ay heritage ng mga Kristiyano. Mga minamahal, ito'y mana ng mga Kristiyano na wala pong weapon, wala pong armas na ginawa na papakinabangin sa lahat ng mga lingkod ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 54, ang talata pa 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia sa Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangin. Ano ba bang minamal yung napaka masamang epekto po ng pag nag-umpisa na po yung digmaang pangdaigdig, mga minamahal? Malaki po yung pong epekto nito. Dahil yung pong nuclear weapon na matindi po yung kanyang radiation, mga minamahal, at yung pong dala po nito na sabi nga po nila meron pong bioweapon, yung pagkatapos na mapasabog, yung sa hangin sasama po, maminamal yung pong kanilang inilagay na mga virus, maminamahal. Kaya darating talaga yan sapagkat sabi po sa Revelation, yung bago po, sabi nga yung pong nakapalo po sa 7 years of tribulation, mga minamahal. Kaya maghahari po, mga minamahal, ang Antikristo, magkakaroon ng one world government, mga minamahal, one world religion, one world currency, mga minamahal. Makukontrol po nila dahil pagkatapos ng digmaang yan, mga minamahal, ang tao po ay, kumbaga naroon yung kahirapan. Hindi makapaghanap buhay, hindi makapagtanim dahil yung epekto ng nuclear, yan kaya posibilidad po, mga minamahal, marami ang mamamatay, matindi po yung kakaharapin. Pero tandaan natin, nangako ang Diyos, mga minamahal, walang armas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangin, mga minamahal. Napatunayan po yan, mga minamahal, sa banagawain, sa katauhan po ng ating, sa katauhan ng ating pong dearly beloved pastor. Amen. Taong 2000, mga minamahal, sa kampo ng Abu Sayyaf, 3 buwan po doon, mga minamahal. Kaharap nila ang mga matay tao, halang ang kaluluwa ng mga Abu Sayyaf. Pero dahil sa prayer and fasting, mga minamahal, yung puso ng mga Abu Sayyaf, ito po ay napalambot. Yung mga Los Command po, mga minamahal ng mga leader po ng Abu Sayyaf, ang sabi, si Almeida at ang kanyang grupo, gagawin na silang pataba dito sa lupain ng Hulusulo. Pero ano nangyari? Ngayon, silang lahat ay wala na, namatay na, sila naging pataba ng lupa. Ngunit ang dearly beloved pastor, nanatiling buhay, mga minamahal, sa kahabagan po ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Ultimong sa mga ordinaryong mga Kristiyano po, maminamahal na rin po yung pong pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Sister Evangeline, sa ako po ng Manila, meron po mga pinapaupahang mga apartment. Yung isa po, maminamahal sa kanya pong umuupa po, ay drug addict. Nung sinisingil, ayaw magbayad. Siyempre, pag ikaw po ay nasa ilalim po, maminamahal ng implementation po ng drug, ay walang mabuti kang nakikita, puro kasamaan. Ano po ang nangyari, mga minamahal? Pinagsasaksak yung ating kapatiran. Dinala sa ospital dahil duguan, mga minamahal. Pero nung i-check po ng doktor, abay, wala pong sugat, mga minamahal. Walang sugat. Pero yung dugo, chinek sa kanyang dugo, mga minamahal. Yung damit na suot, talagang tatad ng butas dahil pinagsaksak. Siya po'y sinaksak po ng addict, mga minamahal. Nadyari pa ito na balita. Taga Jesus Miracle Crusade, iniligtas ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kapatiran po natin, mga minamahal, sa Leyte, ito po'y ating binabanggit, mga minamahal. Dahil hindi natin alam, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa taong ito, kung ano po yung ating kakaharapin. Kung ito na po yung umpisa, mga minamahal, ay alam natin, mga minamahal, tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay nananampalataya na hindi tayo iiwan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sabi po ng Biblia, sapagkat tinapad mo ang salita ng aking pagtitiis, ay ingatan naman kita sa panang pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Yung kapatid natin sa Leyte, mga minamahal, yung kanyang pamangkin nag-apply po bilang NPA, ay bago ka pala maging regular po, mga minamahal, kailangan mong mapatunayan yung katapatan mo. Ang katapatan, mga minamahal, bangamat baluktot na batas, ay pumatay ka muna ng iyong loved ones. Yun po yung utos, mga minamahal. Ang kanyang naisip, mga minamahal, na patayin yung kanyang tayuhin. Pero yung kanyang tayuhin, preacher na po sa Jesus Miracle Crusade. Pumunta sa bahay, mga minamahal, pinapatukan ng 45 po, mga minamahal, bangamat pumutok yung bala,
narinig lang po nung tayuhin na yung agoy o aray. Dahil yung balat tumalbog, mga minamahal, sa kanya mismong daliri tumama at siya po yung nagkasugat. Sa himala ng Diyos, mga minamahal, yung pamangking ito, inilehas, mga minamahal, tumanggap sa ating malapay ngayon, naglilingkod na rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming patotoo na sabi nga, mga minamahal, the righteousness of God is our shield, mga minamahal. Ang katuwiran ng Diyos, ang ating pong kalasag. Kapag kasama mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Amen? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi dito, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang papakinabangin anumang armas. Ay sabi nga ng mga pastor, nung kanyang pangaral kung ating babalikan, kahit ikaw po ay ibala sa kanyon, bilang anak ng Diyos, hindi ka maano, ikaw po ay ililigtas ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kapatiran po natin, mga minamahal, gaano po, yung bisa, yung kapangyarihan kapag ikaw ay totoong anak ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay nasa tunay na iglesia, ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Itatayo ng Diyos ang kanyang iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito na po, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, ang tunay na iglesia po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kapatiran po natin na sa Marawi, sila po sa Mindanao, ang kanilang trabaho, kumbaga kung saan may perya, may mga pesta, yung nagbibenta po sila ng mga damit, mga minamahal, mga dry goods, sila po'y dumadayo. Nagkataon sa Marawi, mga minamahal ng time na yun, parang doon po sila napadestino. Pero, nung time na yun po, kung ating babalikan, meron pong invasion po, mga minamahal, ng Houthi o ng ISIS sa Marawi, mga minamahal. At may checkpoint, mga minamahal, ang mga Abu Sayyaf. Nung time na yon, nakalinya po, ang tanong lang, Kristiyano ka ba o Muslim? Yun po yung tanong. Mga nakapila sila, alam nila po yung tanong po doon. Grabe yung kanilang panalangin, yung mag-ina sabi, kumbaga po, ano pong ating gagawin, sabi ng anak. Wala silang maisip, pero naalala po yung pangarang mala pastor na kapag nasa kagipitan, manalangin ka sa ating malapinoon. Itaas mo yung kamay, ikaw ay umasa sa ating dakilang Diyos. Nang time na yun, mga minamahal, yung tinatanong na, hindi sila makaimik, nakadalawang tanong, Kristiyano, Muslim, hindi makaimik. Pero nung sila parang galit na yun, nagtatanong, ang sabi po niya, napasigaw na lang ating kapatiran, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po ang sabi ng isang, yan ang tunay na tausog. Palampasin ang mga yan. Isang musiglang palakpak para sa ating malapit. Ganun po yung kapangyarihan, mga minamahal. Sabi nga, darating sa atin yung kapangyarihan, mga minamahal, ang ambala espiritu ng ating dakilang Diyos. Naroon po yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos sapagkat ang sabi dito, mga minamahal, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Ni dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan na iyong hatulan. Gaano kabuti ng Diyos. Sabi nga, mayroon pong final judgment, ay hindi ka mahatulan. Sapagkat ikaw ay nasa totoong iglesia, mga minamahal, ay napatawad na ang iyong kasalanan. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Kahit tulad ng ating kapatid, Brother Erwin Hantik, 4 ang namatay. Napatay niya, mga minamahal, nung time na sinaksakan yung kanyang ama. Lahat ng nakainuman, mga minamahal, kanya pong napatay. O gaano po siya kasama nung panahon una, kaya makikita mo sa kabagan ng Diyos, kapag dumadalo, umpisa pa lang, mga minamahal, grabe yung kanyang pagpalahaw. Yun po yung totoo, mga minamahal. Kanya pong pag-iyak, tunay na umiiyak, mga minamahal. Kaya yung iba po parang hindi maunawaan, pero naunawaan ko, parang hindi naman iiyak. Ang daming kasalanan pinatawad ng Diyos. Membro po ng isang malaking sindikato. Upahan. Hardkiller po siya, mga minamahal. Mga droga, siya yung tagadala. Nakapatay pa siya. Nung siya nagtago, mga minamahal, hindi siya nahuli ng pulis. Pero nahuli siya ng balalagawain ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit pa sabihin sa final judgment, makasalanan yan. Pero hindi, mga minamahal. Tayo tinubos na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tatalikuran natin ang ating kasalanan, magkapatuloy tayo, naroon po yung pagpapala ng ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 20. Ito po ay atin pong sinasuggest na ating pong basahin ang buong chapter, pero wala po tayong mahabang oras, kaya po tayo po ay lumilikdang. 2 Chronicles chapter 20 verse 3 hanggang 6, talon po tayo sa 13. Isama po natin ang 9. Talon ng 15, 17,
20 hanggang 22. Kaya po, ito po yung buhay po ni Haring Josaphat at ng Israel. Nang time na yon, mga minamahal, ay maliit na bansa at walang sapat na kawal. Tatlong grupo, tatlong bansa ang sasakop sa kanila, mga minamahal, ang Moab, ang Ammon, ang mga nakatira sa bundok ng Seir. Napakaramay po nila. Pero wala silang armas. Ano po yung kalang armas? Mabasa po natin dito, mga minamahal, kung paano sila iniligtas ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. At sa ating panahon, yun po yung sinusunod ng beloved pastor. Yung ginagawa po ni Haring Josaphat, kung paano po maminamal na iningatan, pinagpala ng atin pong dakilang Diyos. Kaya po ating basahin sa 2 Chronicles. Dito po sa aklat na ikalawang kronika, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 6, talon sa 9, talon sa 13, talon sa 15, talon sa 17, talon sa 20 hanggang 22. Dito po sa 3, at si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon. At siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. At ang Juda ay nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon. Sa makatuwid bagay mula sa lahat na bayan ng Juda, ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. At si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Juda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. At kanya sinabi, O Panginoon na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat na kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na anupat walang makahaharap sa iyo. Talon sa 9, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Talon sa 13, at ang buong Juda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak. Talon sa 15, at kanya sinabi, dinggin ninyo buong Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Josaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Talon sa 17, kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, O Juda at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Talon sa 20, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan, at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at sa gayo'y magtatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. 21, at nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon, at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo, at magsipagsabi, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. 22, at nang sila'y mangagpasimulang magsiawit at magpuris, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab, at ng bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Juda, at sila'y nangasugatan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po, maminamahal ang ginawa ni Haring Josaphat na mga Israel, mamilan ng time na yon na sila, nung nakita na talagang lulusubin na po sila, maminamahal ng tatlong grupo o tatlong bansa na sila po ay sasakupin. Ang sabi po dito sa 3, at si Josaphat ay natakot na tumalagang hanapin ang Panginoon. Bang magsabi nga, posible tayong matakot, mga minamahal. Kahit tulad po ni Haring Josaphat. Sa Biblia ay kahit lingkod ng Diyos natatakot. Pero
Kaya ba po sa Josaphat nang siya'y natakot, siya po'y tumalagang hanapin ang Panginoon at sila po ay nagtanyag ng ayuno. Ito po yung sekreto po ng dearly beloved pastor, mga minamahal, ng banal iglesia na patuloy nating hanapin ang ating mahal na Panginoon, yung kanyang kalooban ating gawin at nagtanyag, mga minamahal, ng ayuno at ang buong Huda, mga minamahal, sila nagpisan. Nagkaisa na silang tumungo sa bahay-sambahan. Yun po yung pong sekretong ibinigay kapag dumating yung tabak, yung kahutulan, mga minamahal, yung salot, yung kagutom, sapagkat sabi sa 9, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ng tabak, ng kahutulan, o salot, o gutom, kami ay magsitayo sa harap ng bahay na ito at sa harapan mo, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito at kami dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Ito po ay powerhouse. Alat na magsabi ng praise the Lord. Yung bahay-sambahan, mga minamahal, na tayo pala ay patuloy na hasamba, ay isang malaking patotoo ng pandemic. Bawal ang magtipon, bawal ang sumama. Pero kaiba ang Jesus Miracle Crusade. Hindi po napigilan, mga minamahal, na sumamba sa ating dagat kahit malayo. Sila'y dumadalo. O yung kapatiran po natin, mga minamahal, sa Calawag, napakalapit po sa Santa Elena, pero terribly po, sobrang higpit po, mga minamahal, doon sa Tabugon, doon pa ako makasapit sa Santa Elena, mga minamahal. Pero ang ginagawa dito pa sa Candelaria, dumadalo. Pero naroon ang pag-iingat ng atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Nung time na yun, mga minamahal, sabi nga, kapag tayo po ay patuloy na dadalo, kapag mayroon po nga mga pagsubok, patuloy tayong lalapit sa ating malapiron. Ang sabi ng atin pong pinakamamahal na Panginoon, for the battle is not yours, but God's. Ang pakipagbaka hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Bit ka makakamba, mga minamahal, yung pakipagbaka pala, mga minamahal, na ating kaharapin, hindi tayo, hindi sa atin, mga minamahal, kundi ang atin pong pinakamamahal. Ano po yung ginawa nila? Yung mga bata, yung buong pamilya, mga minamahal, sila pong lahat ay pumunta doon sa bahay-sambahan, humarap sa atin pong pinakamamahal na Panginoon, at ang buong Juda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak. Amen? Sabihin pala, mga minamahal, buong pamilya, mga minamahal, maglilingkod po tayo sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa 20, na sila po ay nagsibangong maaga sa kinaumagahan. Sekreto po yan na itinuturo ng beloved pastor na bago sumikat ang araw, kinakailangan tayo po ay nakapanalangin, nakapagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Bakit po? Yung isang kapatiran natin sa dako po ng Bisaya sa Cebu, mga minamahal, bago siya maghanap buhay, dahil ang kanya pong hanap buhay habal-habal, alas 3, alas 4 nagpupuri na po siya. Pagsapit ng alas 5, pupunta na siya sa kanyang trabaho. Gaano kabisa yung panalangin po, maminamal yung pagpupuri ng maaga sa ating dakilang Diyos. Nung time na yon, nung ilang minuto, pagkalabas niya sa kanyang tahanan, mga minamahal, nakarinig siya ng malaking pagsabog, pagyanig, mga minamahal, at nakita niya, yung bundok o yung quarry, mga minamahal, ay gumuguho at doon sa mga kabahayan, doon po pupunta yung putik, bato, mga minamahal, yung ating mga kapatid, alam niyang mga pama, kanyang pamilya, anong ginawa niya? Siya'y lumuhod, nagtaas ng kamay, ang sabi niya, mahal na Panginoon, iligtas mo ang aking pamilya. Pero sa habag ng Diyos, mga minamahal, pagmulat ng kanyang mga mata, yung kanyang bahay, mga minamahal, na natiling nakatayo. Pero yung labing-anim na mga kapitbahay, nakakalot mang isipin, lahat po'y natabunan ng putik ng bato. Pero yung bahay ng ating kapatiran, mga minamahal, iniwasan, mga minamahal, ng putik at bato. Hindi natabunan sapagkat naroon ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, iniligtas ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano mo po yung ginawa po ni Haring Josaphat? Sila po ay naghalal ng mga awit. Kaya dito may children's choir, adult choir, youth choir, finance choir, mga minamahal, dahil yan ang sekreto. Yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, there is power and praise, mga minamahal. Amen? Itinuro ng beloved pastor, huwag nating kalilimutan, mga minamahal, dahil hindi sa lahat ng panahon may pagtitipon. Dahil darating ang oras, wala na pong pagsamba, ipagbabawal ito. Para nung pandemic, panahon ng gera, bawal ang buwas ng bahay. Sa madalit sabi, kapag dumating, mga minamahal, ang gera, ay hindi na po parang pagbabawal ang pagtitipon, bawal lumabas. Pero ang mga Kristiyano, mananatili tayong magpupuri sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Itataas natin ang ating kamay, tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ano yung ginawa ng atin pong pinakamamahal na Panginoon? Ang mga Amonita, ang Moab, mga minamahal, ang mga taga-bundok ng Seir, sila po, sila na magkakampi, sila yung pong nagpatayan. Pero ang mga Kristiyano, sila walang ibang ginawa kundi nanatili sa pagpupuri, pagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga
minamahal, sa Salmo chapter 11 verse 5 and 7, ang Diyos po ay nagagalak, iniibig niya po ang katuwiran. Kaya mahalaga yung pong katuwiran ng Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po tayo sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 71, ang talata po ay 5 hanggang sa talatang 7. Sa 5. Sapagkat ikaw ay aking pag-asa, O Panginoon. Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Sa pamamagitan mo ay naalayan ako mula sa bahay bata. Ikaw ay kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina. Ang pag-upuri ko'y magiging laging sayo. Sa 7, ako'y naging isang kagiglalas na marami, ngunit ikaw aking matibay kung kanlungan. Praise the Lord. Salmo po chapter 11 verse 5 hanggang verse 7. Ako na po babasa. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinakaputan ng kanyang kaluluwa. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Alat na sabihin, praise the Lord. May pagsubok, may trials po tayong kinakaharap dahil ang pagsubok na yan po yung magiging pong katatagan po natin, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang matuwid ay sinisubok na makpito, ngunit bumabangon muli. Ang pagsubok, mga minamahal, ito po ay blessing in disguise para sa mga Kristiyano. Hindi po puro rosas ang ating paglilingkod. Sabi nga, yung rosas, mayroong tinik. Gayon yung ating paglilingkod, mga minamahal. May pagpapala, may pagsubok. Pero ang mahalaga, mga minamahal, tayo po ay manatili sa katuwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang masama at ang umibig ng pangdadahas ay kinapuutan ng kanyang kaluluwa. Ang Diyos po ay galit sa kasalanan, mga minamahal. Sa masama ay magkapalon siya ng mga silo, apoy at asopre. Ano po sabi ng Biblia? Ang mga masama, kandidata po sa apoy ng impyerno. At nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kalansaro. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Gano'ng kalaga nung katuwiran ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi sa Romans chapter 1, verse 17, mga minamahal, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos, mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya, sapagkat nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Yung pala yung katuwiran ng Diyos. Mga minamahal, tayo po yung mabubuhay po sa pananampalataya. Kaya naman, ang sabi po sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag sinunod natin yung karya ng Diyos, ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay pala, idadagdag sa atin po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang katuwiran ng Diyos ang ating kalasag. Naroon yung proteksyon, naroon po yung prosperity, mga minamahal, yung salvation, lahat-lahat na maminamahal kapag tayo po ay nasa katuwiran po ng atin pong pinakamamahal. Sa pagsasabi ng Biblia, ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, minamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Yung sabi nga, maminamahal, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Bagamat ang Diyos sa Espiritu, yung kanyang kapangyarihan ay yung maranasan, mga minamahal. Yung kanyang kahabagan, mga minamahal, yung kanyang pagpapala ay yung maranasan kapag minahal din natin yung katuwiran, yung pagsunod sa kalooban po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. John chapter 16 verse 33, sa huling talata, mga minamahal, maghanda na po ang ating mga manunugtog at ating mga awit. Awitin po natin ang What a Faithful God. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, talatang 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Praise the Lord. Hallelujah. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Yan po yung sabi ng malapit. Matibay natin mga panghawakan. Kanyang dinaig ang salibutan. Sabi niya, sa salibutan ay meron kayong kapighatian. Ano po yung parating, mga minamahal? Malaking kapighatian. 7 years of tribulation na ito po'y parating, hindi mapipigilan. May tamang panahon. Pero sabi ng Biblia, upang tayo magkaroon ng kapayapaan, ang sabi ng Biblia, tayo ay magalak. Alam sa praise the Lord. Huwag matakot, mga minamahal. Tayo ay magalak. At sapagkat kanya po nga na-overcome ang salibutan ito. Nakita po, mga minamahal, pinakita sa Biblia na talagang napagtagumpayan ng ating pinakamamalapin na Jesus. Alam ng Diyos, mga minamahal, na may kapigatian, troubles, tribulation, mga minamahal, nakakarapin ang mga Kristiyano, pero hindi tayo pababayanan po ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating kalasag,
ay ang katuwiran ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ang katuwiran ng Diyos, kahit tulad na ating ginagawa, dumadalo ka ng Miyerkules, ng Biyernes, ng Linggo, nag-aayuno, mga minamahal, lagi nagpupuri, araw-araw, umaga, anumang oras, mga minamahal, sa gabi, lagi tayong nakipag-unayan sa atin pong pinakamamalapinon, namumuhay tayo sa kabanalan, yan ang katuwiran ng ating malapinon. Nagbibigay tayo ng ating mga ikaputhandog, patuloy tayong nagpapakumbaba, maroon tayong magpatawad sa ating kapwa. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamalapit. At naroon, mga minamahal, nangako ang Diyos, hindi kita pababayanan ni iiwanan man. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ay iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa sanibutan upang subukin ang lahat ng tao. Diyos ang nagsabi, hindi ka pababayanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y tapat na Diyos, mga minamahal. Ang sabi po sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal, chapter 7 verse 9, nasabi po ng Biblia, talastasin mo ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos, tapat na Diyos, na siya ay nagagawad ng kakandahang loob sa lahat sa mga umibig sa Kanya, na tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. Nagagawad ng kagandahang loob, mga minamahal, sa lahat ng umiibig sa katuwiran, umiibig sa ating malapit. Sabi ng Biblia, tapat ang Diyos. Kung ang tao hindi tapat, ngunit tandaan natin, may isang tapat. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo, may 2 bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, sumira sa Kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi magsisinungaling, mga minamahal. Kapag sinabi niya, iingatan ka niya, kay anak niya, mga minamahal, hindi kayang pababayanan, gagawin niya ng atin pong pinakamamalamin. So pagkasabi ng Biblia, siya nanatiling tapat. Bagamat tayo ay hindi tapat, ang Biblia nagsasabi, ang Diyos nanatili po siyang tapat. Umawit po tayo sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. What a faithful God. Hallelujah. Sa Kanya pong turon ng biyaya, doon natin mausumpangan yung pong kapahingahan po ng ating pong mga kaluluwa sa Kanyang presensya, mga minamahal. Hallelujah. Oh Lord, mercy you have thrown of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. Worship and wonder, I behold your face, singing what a faithful God. What a faithful God have I. What a faithful God. Hallelujah, hallelujah. What a faithful God have I. Faithful in every way. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng paraan. Hallelujah. Oh Lord, mercy have heard my cry. Through the storm, you're the maker. My soul is denied. In the shelter of your wings, hear my heart's breathe alive, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, oh sovereign, granting peace from heaven, let me comfort those who suffer with the comfort you have given. I will tell of your great love, for as long as I live. Sing what a faithful God have I. What a faithful God have
Oh Lord, oh suffering running face from heaven, let me come from those who suffer with the comfort you have given. As I love, as I live, singing what a people God have I. What a people God have I. What a people God, faithful indeed. Oh, what a faithful God have I. Oh, faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. Oh, faithful in the morning. What a faithful God. Oh, what a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng Biblia ba, minamahal ating talasasin, siya'y Panginoong Diyos. Siya'y Diyos, tapat na Diyos, nagagawad, nagaganda ang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin-lahi. Maminamahal, ang Diyos ay di nagbabago. Siya'y tapat na Diyos, maminamahal. Hallelujah. Siya'y tapat na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Anong tapat na Diyos na meron ako? Anong tapat na Diyos na meron ko? Maminamahal. Pinagaling ating karamdaman. Kinahigatan ka sa panahon ng paghanap mo. Siya nag-provide ng ating mga panginagan sa panahon ng tayo. Through the storm, He is the maker. He is the sun in the night. Hallelujah. Hallelujah.
Lagi nating talatasin, lagi nating alalahanin. May Diyos na dapat nangako. Ano mang iyong karamdaman, ano mang iyong problema, siya ang magpapagaling, siya ang maglulutas. Siya ang Diyos na tapat, mga minamahal. Hallelujah. Tayo mag-aisang manalangin, itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Hindi tayo pababayanan ng ating mahal na Panginoon sa dalangin mahal na pastor. Hallelujah, tayo manalangin. Opo, ang mga aming dakilang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala. Narito po kami, mahal na pinusayang banarapan sa aming mga pangailangan. Bagong lahat kami po humingi ng tawad sa lahat na aming kasamaan na nagagawa. Pagkukulang, pagkakamali, patawarin mo kami. Na iyong mga anak, mahal na pinusus, mga kapatid sa lugar na ito, maging sa online viewers malapay noon, hallelujah. Kayo po ang magpala sa bawat isa, o Diyos, hallelujah. Pagaling mo ang bawat may karamdaman, notisin mo ang mga problema. Patuloy mo ipagalo po ang mahabang buhay sa malapastor. Kailangan po namin siya sa huling panahon ito. Sa nalapit na pagharap sa iyo, malapay noon. Ang mga beloved children, patuloy mo silang ingatan, panghawakan sa lahat ng oras, lubos mong pagpalain. Mga pamanggagawang nagbigay ng kalang buhay. Patuloy mo paghahawakan, malapay noon, aming mga spiritual leader. Patuloy mo silang pagpalain, malapay noon, kalusung, kalakasan, wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy ipagkaloob sa lahat ng mga katuwang sa balagawain, mga awit, mga kapatiran. Pagpala mo kami panghawakan, O Diyos, mga bisita, sa mga live webcast viewer, pagaling mo ang mga karamdaman, ang mga itong aming samot panalangin. Sa matamis, banal na pangalan ng pinakamamanapang ng Sus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, pananampalataya po, tayo po ay nanalangin mag-cast out. Hallelujah. Ang ating pong kanang kamay sa ating ulo. Tayo manampalataya, mala pastor naglehen sa atin. Hallelujah. At ang kaliwang kamay sa parte po ng ating katawan na may karamdaman. Ito po ay pag-release po ng pananampalataya. Kung may bisyo po sa bibig, ang isang kamay, halali ko may problema, dalawang kamay po, at atin po palayasin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamalapit ng Sus. In the mighty name of Jesus, hallelujah, because out all those of evil, hallelujah, sakit sa puso, high blood, ulcer, colon cancer, kidney trouble, anumang karamdaman, nagpapahirap, hallelujah, unbelief and doubts, hallelujah, pagmamataas, poverty, cast out in Jesus' name, hallelujah, lack of wisdom, cast out in Jesus' name, hallelujah, bisyo natitira, pag-inom, pag-sugal, paninagalilyo, cast out, cancer, cast out in Jesus' name, be blessed, be healed right now, be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay tatalon po ng 3 beses na sumisigaw po ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ito po ay pananampalataya. Sabi nga mga minamahal, praise Him in advance. Hindi pa natin kakamtan ating pinaniwalaan na ating kinamtan mga minamahal. Bilang ito, tayo magtaas ng ating dalawang kamay at tayo tatalon na 3 beses na humiyaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos, ang lahat po ng papuri, lahat po ng pagsamba, karunungan, pasalamat, ay tanging sa atin po ang pinakamamalaking Sus.